So, righteousness under the law. And then, righteousness under grace. And then, righteousness under dito sa kingdom. Yun yung natin. Yung pag-uusapan. Mayroon kasi may mga dapat nating i-consider. So kung righteousness under sa time na ito, at yung sa time ni Moses, time ng ating Panginoon. So may mga may mga differences kung righteousness ang pag-uusapan. So, under the law of Moses, ang righteousness sa kanila ay dapat sumunod. So, mayroon pong 613 na ni-require ng ating Panginoon that time. Pero sa Deuteronomy, chapter 6, basahin natin, Deuteronomy chapter 6, 24 to 25. Ang pag-usapan natin, ang paano maituturing righteous ang mga Israelites sa time na yun. Start reading sa 24. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day. And it shall be our righteousness, if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He hath commanded us. Okay. So, sa binasa natin, so mapansin niyo sa verse 24, and the Lord commanded us, referring to the Israelites, commanded us to do all these statutes. Napansin niyo yung command ng Panginoon. Meron siyang command sa mga Israelites na mayroon silang gagawin. Lahat. Okay? Lahat. And to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day. Kaya sa 25, and it shall be our righteousness if we observe. Nakita niyo yung condition. If we observe to do all these commandments. So mayroong requirements para sila maging righteous. Okay, para sila maging righteous, may ni-required ang ating Panginoon. Kasi pag hindi nila gagawin ito, yung na-mention ay magiging, instead na sila'y maging righteous, sila'y maging cursed. Pag hindi nila susundin ang ni-required, ang mga Israelites ay under curse. Mayroong sinasabi dito sa Galatians chapter 3, verse 10. Galatians 3, ano po ang nangyari pag hindi nila gagawin? 10 hanggang 11. Galatians 3. Nailunod, dagiti mga ipagaro, mga awating tuwid at Diyos, kaputi pa ng tungkad at ilintil. Ako natin sa panasurat, may lunod siya sinuman, asaan nga tungkad ti amin na naisurat ikilip ng ilintil. Ayan, sa 11. Kita, manlawag na awan, tiyagbalin na nalintil sa kawan ng Diyos, bagoy iti lintil. Ako natin sa tuwan na surat, agbyag tut, pinilintil ti Diyos, bagoy iti pamamati. Alright, so malinaw. Dito po sa binasa natin, may
tagalunod ang ginamit yan, for as many as are of the works of the law are under the curse. So under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things. Di ba, sa binasa natin sa Deuteronomy, ay i-observe nila ang mga requirements. Pero sa dito sa binasa natin, hindi nagawa. Ang nangyari po, sila ay under curse. Ayan, sila po ay under curse. Curse is everyone that continueth not. Ibig sabihin po, mayroon silang mga ilan na ginagawa, pero hindi tuloy-tuloy. Okay, hindi tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa. So, under curse. Ipalagay natin yung moral law is 10, di ba? Yung moral law ay yung 10. Halimbawa, nasunod or nagawa yung 9, pero yung isa ay hindi, babalik pa rin sila sa 0. James 2:10. Sa James 2:10. Basahin niyo yung James 2:10. Babalik sila sa ano dun eh. 6. Kasi dapat susundin ang lahat. Pero kung hindi, may isa na hindi nagawa, babalik ulit sa 0. Then gagawa ulit hanggang ma-perfect. Ngayon, kung hindi tuloy-tuloy, yun nga, curse. Sige nga, James 2:10. 613 minus 1 equals 0. So, matindi, no? Kasi James 2:10. Isa sinuman amang salungasing timay sa abilin, salungasing ng mutil, sinugo pala lintil. So, dapat talaga na gagawin ng mga Israelites. Ang kautusan ito sa mga Israelites. Sa mga Israelites. Sa kanila po ang sa kanila inuutos. So yung mga Gentiles, hindi po kasama dyan sa mga requirements. Okay? Yung Gentiles ay hindi kasama sa mga requirements dahil ang ni-required na sumunod o gumawa ay ang mga Israelites sa pangunguna ni Moses. So ang Gentiles ay hindi sila required. Basahin natin kung bakit hindi sila required. Romans 2:14. Romans 2:14. Romans chapter 2:14. Awan tilintag kadagi ti asaan nga Hudyo. Numnuga po iti nakaisubudan da ang kababalin. Aramidan da dagiti ibilin tilintag. Nupay di da ang tilintag agbalin alintag dayta kadakwan. So, ayan, yung mga hindi Hudyo o mga Hintal. For when the Gentiles, which have not the law, though by nature. So, dito po, sa time na kung saan nag-operate ang law of Moses, nakafocus lamang po sa mga Israelites. Kaya kung gagawin ng mga Israelites yung ni-required, sila po ay ma-justified. So justified, hindi deklara silang righteous. Pag sinabing justified, ibig sabihin, declared righteous ang mga Israelites kung yun nga, ginagawa nila yung requirements. Basahin yung Romans 2:13. Romans 2:13. Backward lang. Kasaan ang mapalintag ti tao iti imatang ti Diyos babagan iti panagdangag da iti lintag. No di kat babagan iti panagtungkal na iti lintag. Ayan. So,
dapat nilang gagawin, no? Dapat nilang gagawin. Yes, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So, the doers of the law, yan lang po ang maideklarang righteous. Yan, sa time na ito. So, matindi po yung requirements during this time. Okay? Kasi mayroon silang gagawin. Mayroon silang dapat sundin. Kaya the doers of the law shall be justified. Ang doers of the law or yung nag-perform, sumusunod o gumagawa, sila lang po ang maidideklarang righteous sa time na ito. Okay? So, backward sa 12. Romans 12. Magbasol na hintil saan na may pakat katapuan at liglig ni Moses, kaputa saan na narata katapuan na ito'y. Magbasol na Hudyo, may pakat katapuan at liglig kaputa Suda, di na kailantaan na. Ayan. For as many as have sinned without law, shall also perish without law. So yung mga Gentiles, siyempre hindi sila saklaw ng kautusan. So, sila'y mamatay na hindi ilalim sa mga alituntunin. Also, perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. So, yung mga Israelites, since na sila po ay under that program, sila ay nagkamali, sila ay nagkasala, parurusahan sila base doon sa ni-required sa kanila. Dito tayo sa Romans 3. Romans chapter 3 verse 19 to 20. Again. Romans 3:19 to 20. Pinag-usapan pa rin dyan yung regarding sa kautusan. Ita, among tayo at amin ang lingaong tilintag, ang paeda kanamiti ang bilyag itibbaray ng tilintag. At da tilintag, tapno sa merdeng amin ang pambar, dagiti tattawo, ket itatag na, tintero alubong tapno, ukumin ti Diyos. So, sige. Palintag iti imatang ti Diyos, babawang iti panagsumpal na itilintag. Pag siyempre tilintag may pakamo ang nakabasol ti tao. Ayun. So, parang ang nangyari, sa time na ito pala, ang lintag or yung pautusan ay ni-required. Ni-required para maalis yung kasalanan o ni-required para malaman lang yung kasalanan? Para malaman lang. Okay? Para malalaman lang yung kasalanan. So, yun pala ang purpose nito. Yung purpose ng kautosan nito, hindi mapawalang sala, hindi alisin yung kasalanan. Ang kautosan ay ni-required para malaman lang ng tao may mali. Kaya sa verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Ayan, walang sala sa pamagitan ng paggawa. Walang diniklarang righteous in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So, malinaw po na ang kautusan ay ni-required para ipamukha or ipakilala
ipaalam sa tao na siya ay may mali. Siya ay makasalanan. Okay? Ganun po yung naging scenario. Punta tayo sa Romans 5. Dito tayo sa Romans chapter 5. Basahin natin yung sa 13 to 14. Romans 5:13 to 14. At ang dibasol ito'y lubong, sakbay ang ay paulong, tintig. Yung nawa lintig, awan tinay bilang apasol. Nung kay basta, manipod ito tiyempo ni Adan, naging ga ito tiyempo ni Moises, nagturay ni patay. Talagti amin at ang tao, kuray, kano basol da, saan akas iti basol ni Adan, iti panagsalungasing iti bilin ni Diyos. Okay. Nabasa mo yung verse 14? Ito na. Ayan, okay. Dito sa verse 13, for until the law, sin was in the world. Kailan ba yun? Kailan yung law of Moses? Di ba sa time ni Moses? Tama? Before. Ibig sabihin, doon lang po na sa time ni Moses, doon nagkaroon ng focus sa kasalanan dahil mayroon yung kautusan. Pero bago yan, tignan niya, bago kay Moses, sabi niya, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Ang law mo, di ba yung kautusan sa time ni Moses, tama? Kaya doon po pinag-uusap, doon po na mas lalong nakilala yung sin. Doon na-emphasize dahil sa batas, dahil sa kautusan, mas na-emphasize yung kasalanan. Kasi mayroon nito mayroong pamantayan, kaya malaman na ang tao ay mali dahil mayroon ito. So, sabi niya, sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Pero yung death ay nag-start na from Adam to Moses. Mayroon na yung death. Mayroon na yung death from Adam to Moses. Even over them that had not sinned. After the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Tapos sa 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ has abounded unto many. So, kung pansinin po natin, sa time ni Moses at before Moses, mas dito po mas lalong nakilala ito dahil sa kautusan. Kasi nga, ang kautusan ay nirequire para malaman ng tao ay mali. But before Moses, hindi yan ang issue. Okay? Hindi yan ang issue before Moses. Sa time lang ni Moses, na ito po ay mas lalong na-emphasize
itong sin. Okay? Mas na-emphasize sa time ni Moses nung ibinigay ito. Yung kautusan, na-emphasize yung sin. Pero before Moses, hindi yan na-emphasize. Kasi wala yung kautusan na bilang salamin. Okay, wala yung kautusan na yun ang naging salamin sa kanila na sila'y maituturing makasalanan. Pero noon, hindi. Kaya kung mapansin nyo, si Abraham ay itinuturi siyang righteous na wala pa ito. Nung siya'y naniwala. Dito sa chapter 4 ng Roma, si Abraham ay itinuturing righteous ng Panginoon na wala pa yung kautusan. Dito po sa verse 5, chapter 4. Or sa ano na lang, sa 1 and 2 na lang para ma-ano natin, ma-mention yung pangalan ni Abraham. Romans 4, 1 and 2. Anya marod ti mauna tayo, hindi Abraham matayo. Anya ti paras na. No napalintig ni Abraham iti sangwanan ti Diyos, dako kadagiti naram na agda ko pagtangsik na. Ngayon saan makapagtangsik iti sangwanan ti Diyos. 3. Kung natin siyang nasakto na surat, namating ni Abraham ti Diyos, kit kapo iti pagmati na. Ayan. Inawat ti Diyos pas narintig. Yan. So, yung ganun po. Before Moses sa time ni Moses, ang dami ng requirements para sila maging righteous. Pero bago si Moses, mayroong naituturing righteous. Ito nga si Abraham dahil sa kanyang paniniwala. Okay? Kaya sa verse 3, for what says the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. So naibilang siyang righteous dahil sa kanyang paniniwala. Pero sa time ni Moses, hindi agad ganon. Dapat mayroon silang gagawin. Okay? Mayroon silang gagawin. And then, isa pa, na-emphasize yung sin. So, pag nagawa nila, yung ni-required sila righteous. Pag hindi, sila'y nananatili doon sa pagkakasala. Okay? Dahil ang kautusan ay isang salamin na pag hindi nila nagawa yung inuutos, ayan po, yung na-emphasize yung sin. Kaya dun sa binasa natin kanina, nagkaroon lang ng yung emphasis or kasalanan yung naibigay, okay? Naibigay kay Moses yung kautusan. Ayan. So, nung dumating si Jesus Christ, kasi pinag-usapan natin yung time ni Moses at before Moses, and then yung sa time ni Jesus. Nung dumating naman si Jesus, ay mayroon pong another requirements. Okay? Another requirements, ito po, maniwala sa gospel na ito. Maniwala sa gospel na ito. And then kung paniniwalaan yan, ang righteousness ay kanilang masusumpungan. Okay? Pero kailangan paniwalaan ito. Kaya mayroong verse na nagsabi, seek ye first. First, hanapin mo na nila yung kaharian.
and then righteousness. Matthew 6:33. So dito naman mayroong changes pagdating ni Christ. Ito muna, maniwala muna sila sa kaharian. And then, ang righteousness ay masusumpungan na nila. Sige, 6:33 ng Mateo. Pagpangaro na yun, iti agrukin iti pagriyan na, ken tungparan ti pagayakan na. Ken itit ng to amin ang kasapulan nyo. Ayan. So, dito po sa binasa natin, seek ye first the kingdom, and then righteousness. All these things added. Kaya, nung nangaral si Jesus Christ, pag-usapan ang righteousness, first, dapat believer sila sa kingdom. Okay? Dapat mananampalataya muna sila. Sino? Yung mga Israelites pa rin. Dapat sila believer. Kasi pag hindi, hindi nila masumpungan yung righteousness. Dapat po silang maniwala sa gospel na yan. The gospel of the kingdom. Idagdag natin yung sa Mark. Sa Mark chapter 1 verse 14 to 15 na yun ang ipinapangaral. Kasi kung bakit ito ipinapangaral, para sila'y maibilang na righteous ang mga maniniwala. Mark 1 14 to 15. Yan. Okay? Kalpasan pa na kaibalog ni Juan sa paan ni Jesus ni Galilea. Ang kasabaan natin na yung bagadamag ang nagapoy ni Diyos. Diptingin talaga ka na siligit pag-ariyan ni Diyos, nagbabawi kayo madagiti pasbaso niyo, at bumati kayo tinayibag alaman. Then, See? okay, sa 15 hanggang 15. So, ang time na ito, maniwala sila. Maniwala sila sa Ebanghelyo tungkol sa kaharian. Tignan nyo, ikumpara kayo sa time ni Moses, ang righteousness sa kanila dapat sundin yung ni-required. Mayroong changes nung dumating si Christ, hindi na gano'n yung scenario. Sa panahon ni Christ, paniwalaan na lang nila yung Ebanghelyo tungkol sa kaharian. Ebanghelyo tungkol sa kaharian at kanilang masusumpungan yung katwiran, yung righteousness. Kaya sabi dito sa binasa natin, I'm saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. So balik tayo sa Matthew 5 na i-describe doon din sa chapter 5 dito sa 6, Matthew 5:6. Matthew 5:6. Nagasat, dagiti napakumbaga pa niliwain itong dati Diyos. Hindi pala. 5:6. Sa 5, nagasat dagiti napakumbaga ta metid to patakuanan ti daga. 6. Nagasat dagiti ng nasgid ti tarigagay da ang tumpaw iti pagayatan ti Diyos ta makinig tanto. Okay. So, tapos yung verse 10. Nagasat dagiti may dadanes gapo iti
anang tungpalda iti pagayatan ti Diyos ta kukwada at paglayan ti langit. So yun yung mapansin niyo, hindi katulad doon sa ni-record sa time ni Moses. Okay? Ulitin ko po, ang righteousness nung time ni Jesus Christ ay dapat maniwala sa kanyang pangangaral, at doon po ang mga Israelites masusumpungan nila yung righteousness. At ang culmination dito na. Okay, pagbalik ng ating Panginoon, so dito po yung righteousness ay ma-experience ng mga Israelites at maging yung mga proselytes sa time na ito. So ibig sabihin, nung nangaral si Jesus Christ daan, ang culmination dito. Okay? Yung pangaral ni Kristo tungkol sa kaharian, ito yung establishment ng kingdom. So, si Jesus Christ, pag naghahari, ang righteousness, ibibigay na lang sa kanila. Okay? So, dapat sila believer. Dapat sila po ay believer. Kaya ang mga Israelites sa time na ito, ang righteousness ay kanilang ma-experience, dapat believer sila sa kingdom gospel. Yung ipinapangaral ng Panginoon sa time nung hindi pa siya namatay, then ito po yung culmination. Basahin natin yung isang propesiya sa time ni Daniel, Daniel chapter 9. May isang propesiya na ito ay mangyayari pag dumating ang Panginoon, pag naghahari ang Panginoon dito sa lupa. Sa Daniel chapter 9, dito tayo sa 24. Daniel 9:24. Ayan. "70 times, 70 years is the length of time God has set for freeing your people and your holy city from sin evil. Sin will be forgiven and eternal justice established, so that the vision and the prophecy will come true, and the holy temple will be dedicated." Verse 25. Notice is Sa 24 lang. So, dito sa verse 24, mapansin natin, i-establish po dito yung everlasting righteousness. Dito po, everlasting righteousness. So yung righteousness na ibibigay ng Panginoon pag sila'y naniniwala sa kingdom gospel, doon po yung everlasting righteousness. Kaya sabi sa verse 24, 70 weeks are determined upon thy people, referring to the Israelites, and upon thy holy city, referring to the Jerusalem, yung temple, holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and bring everlasting righteousness. Kailan po? Doon na. Yung culmination sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay doon na po sa millennial reign. Sino ang makaka-experience ng everlasting righteousness? Yung mga Israelites. Okay? Yung mga Israelites, dahil yun po ang pangako ng ating Panginoon sa mga Israelites. So, ibig sabihin, pagbalik ng Panginoon, yung mga nanampalataya under the kingdom program, ma-experience po nila yung everlasting righteousness. Bakit hindi kasama yung ni-required sa time ni Moses? Yes, hindi kasama
Dahil ito po ay hanggang sa cross lang. Okay, hanggang dito lang sa cross. Kaya yung everlasting righteousness, yan po ay ma-establish doon nung sinasabi ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom and then righteousness, dito na po yung fulfillment. Pero yung righteousness na required under the law ay hanggang dito lang sa cross. So, ibig sabihin, pagdating doon sa millennial reign, millennium, hindi yun ang ni-require para sila maging righteous. Ang ni-require, dapat naniniwala sa kingdom. Basahin natin yung Romans 10:4 na hanggang doon lang po yung ni-required sa Law of Moses. Romans 10:4. Romans chapter 10 verse 4. Kaning Kristo ti pagpatinggaan iti lintod tapno ti amin a mamati at balin na lintod iti sangwanan ti Dios. Ayun. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ibig sabihin, ang righteousness na na-mention dito ay hindi na sa pamamagitan ng mga kautusan. Kasi nga, siya yung end, siya yung hangganan. Christ is the end of the law for righteousness. So, ang righteousness to everyone that believeth. So, yung righteousness naman na nabanggit dito ay siyempre hindi dito. Ang righteous naman is under dito. Under grace na. Okay? Under grace. Ibig sabihin, ang righteousness under grace ay maniwala na sa work ni Christ. Pag siya naniniwala doon sa work ni Christ, siyempre hindi yung mga kautusan, si Kristo yung paniniwalaan, siya po ay ituturing righteous. Ibibigay niya lang, ang righteousness dito ay regalo. Gift. Kaya, sabi niya, for the righteousness, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Righteousness. Ang righteousness po under grace ay sa pamagitan ng paniniwala. Kanino? Kay Kristo sa kanyang ginawa. Kaya dito sa verse 5, for Moses describes the righteousness which is of the law. Ano yung description ni Moses? Paano niya na-describe ang righteousness sa time ni Moses? Obedience to the Yes, kailangan gagawin, sundin ang kautosan. Kasi sabi niya, for Moses describes the righteousness which is of the law, that the man which doeth whose things shall live by them. But the righteousness which is of faith, ayan po yung sa under grace. But the righteousness which is of faith speaketh of this wise sayings in the heart, who shall ascend into heaven. That is to bring Christ down from above. Malinaw po na ang righteousness under grace ay sa pamagitan ng paniniwala kay Kristo, ikumpara sa righteousness sa time ni Moses, dahil ito po ay kanilang sundin ang ni-required na kautusan. At righteousness under kingdom naman ay maniniwala doon sa Ebanghelyo tungkol sa paghahari. Idagdag pa natin yung Ephesians, patunay na si Kristo yung hangganan. Inabolish niya yung mga kautusan, alituntunin, mga ordinansa. Sa Ephesians tayo, 2. Ephesians chapter 2, 14 hanggang 15.
Ito po yung patunay na inabolish niya yung mga ordinance, commandments, and then yung laws. Okay. Ephesians chapter 2, verse 14 hanggang 15. Tamis mo ang Kristo, tinangyag iti kapya kada tayo, bugaon iti panagkakaysana, kanagtikudyo kinhintel. Bugaon iti papatay na, niribang iti pader, anang sina, nang sina kin na magbinduso para ito'y tao. Minaswas na dilinteg, dagiti hudyo, abuklin, dagiti bilin kin, al-alagadin tapno, karagiti dua akuli, hudyo kinhintel, parsuain nati, baro akuli, ti tao, gawin iti, panagipan, kaysada, kinkwana. So, Pasdik na ti kapya. So, dito po, sa binasa, so winaswas na, inabolish niya, inalis niya, binawalang bisa niya, ano po? Yung mga kautusan. Kailan? Nung siya'y namatay. Ibig sabihin, after his death, hindi na requirements ito. Hindi na ni-require ang mga kautusan, ang 613 laws, ay hindi na siya required under grace program. Lahat ng ordinance, okay, lahat ng ordinansa ay inabolish. Kaya sa verse 15, having abolished in his place the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one human, so making peace. Hindi na requirements ito. Kaya mayroong iba na nag-iwan pa ng dalawa. Pag sinabi ng Biblia, lahat ng ordinance wala na, kahit isa o dalawa, walang naiwan. Okay? Kaya, ang sinasabi ng iba, mayroong dalawang ordinance pang naiwan. Water baptism at Lord's Supper. Lahat ng ordinance ay, nung namatay si Kristo, inabolish, lahat inalis, at wala pong kahit isang naiwan doon. Okay? Dagdag pa natin yung Colossians chapter 2, 14 hanggang 17. Colossians chapter 2, 14 and 17. Kaya ulitin ko po, hindi requirements, hindi na active ang law of Moses under the grace program, dahil ito po ay hanggang sa cross lang, hanggang nung si Kristo ay namatay, pinawalang bisa niya. Kaya pagdating sa next program, ang tao ay maituturing righteous, dapat siya ay believer sa ginawa ni Kristo mismo sa cross. Pakibasa. Colossians chapter 2, 14 to 17. Sige, verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. And having spoiled the principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no one therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is Okay, Christ. but the body is of Christ. So yung mga ordinance na dito, mga alituntunin, yun po ay mga shadow. Pero ang reality is Christ. Since
Si Christ yung reality, siya yung fulfillment, yung mga yun wala na. Hindi na siya required. Kaya blotting out the handwriting of ordinances. Lahat. Ito po'y pinawalang bisa, inalis niya, and that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. So hanggang doon lang. Kaya, pagdating dito po, ang righteousness ay kay Kristo na manggagaling. Ang tao ay magiging righteous under sa time na ito ay hindi na po sa law of Moses, hindi rin yung tungkol sa paniniwala sa paghahari ng Panginoon, kundi sa ginawa na ni Kristo. Basahin niyo yung 2 Corinthians chapter 5:21. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ayan. So, paano po tayo naging matuwid sa harap ng Diyos? Nung tayo naniwala kay Kristo. Si Kristo walang kasalanan, siya'y namatay. Siya'y namatay. Bakit? Ang kasalanan natin ay inako niya. Ang kasalanan ng tao, inako niya, kaya siya'y namatay. At ang kanyang righteousness ay imputed unto us. Kaya sabi niya, for He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. So, diniklara ng Panginoon na ang mga mananampalataya ay righteous before Him, before God. Papaano po yan? Nung ang tao naniwala. Okay? Doon sa kanyang ginawa mismo sa cross. Therefore, righteousness is a gift under the dispensation of grace. But during the time of Moses, hindi po. Dapat nilang gawin lahat ng mga requirements at doon lang po sila idideklarang righteous. Nung dumating si Kristo, para sila may deklarang righteous, paniniwalaan ng gospel of the kingdom, pero ang culmination sa future. Pagbalik ng Panginoon, dito po sa second coming, ang mga nanampalataya under the kingdom gospel, doon po sila idideklarang righteous pagbalik niya. Pero under the dispensation of grace, righteousness ay masusumpungan ng tao kung siya'y maniwala sa Ebanghelyo. So ang gospel ngayon ay ang gospel of Christ's finished work. So ang gospel, ulitin ko po, yung death, burial, and resurrection na na-mention sa 1 Corinthians 15, 1-4. So doon po yung gospel po under this present time, under this present dispensation. So, righteousness, hindi ibig sabihin pang righteousness ay iisa ang requirements. Okay po, so kailangan natin maunawaan pag sinasabing righteousness, under sa time ni Moses, sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses. And in righteousness sa time ni Christ, dapat maniniwala sa gospel of the kingdom, and then ang culmination sa kanyang pagbabalik. And then righteousness under the dispensation of grace, ito po ay na-experience ng mga tao kung naniniwala sa Ebanghelyo. Okay? So we are declared. Diniklara ng Panginoon righteous ang mga mananampalataya doon sa finished work ng ating Panginoon. Okay po, so hanggang dito lang ang ating Sunday School.
at Bible presentation. Maraming salamat at baka may mga question before natin i-close sa prayer. May konting